Alright, mula kay Melvs Castle, mga kapatid, China, iyak, nagpanik, nag-warning shot. Muntik na, buti nagpaliwanag. Kabado din pala tong China. Ay, di natin to alam tong balitang to, pero panoorin natin to. Higanting barko ng China, nagpaliwanag daw. No? Kumbaga, nag-explain yung aircraft carrier nila, mga tol. Ano kaya nangyari? Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary na pinag-uusapan natin yung mga kaganapan, mga balita, mga nagiinit na balita sa loob at labas ng ating bansa, mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Nagpapanik rin pala ang China Aakalain mo kasing malaaksyong pelikula ang pagpapalipad ng FA-15 ng Philippine Air Force at F-16 fighter jet ng US Air Force. Dito para intercept ang Chinese aircraft carrier na dumaan sa Luzon Strait. Muntikan na ring mag-warning shot ang F-16 fighter jet. Kaso ayun, nagpaliwanag naman agad sa radio challenge ang Chinese aircraft carrier. Right of innocent passage lang raw. Depensa at pagdadahilan niya ng People's Liberation Army Navy. Naniniwala naman ang US Air Force dito. Wala namang kasing bit-bit na fighter jet ang China sa kanilang dock ng higanting barko. Mga nakatago ito. Kalaunan lumayas rin to sa Luzon Strait at lumayo patungong South China Sea. Under UNCLOS, either through freedom of navigation or rights of innocent passage, rest assured the Philippine Navy and the armed forces will continue monitoring the vast expanse of our maritime domain. Kasi aircraft carrier yun di ba? Hindi biro yun, mga tol. Maraming sakay yun na mga fighter jet At saka hindi naglalakbay mag-isang aircraft carrier, may mga kasama yan. Di ba? Isang fleet yan kung tawagin nga nila The report of the Chinese aircraft carrier and the monster ship of the Coast Guard, the Philippine Navy monitors our maritime domain. We are aware of them. Lahat ng napapadaan sa West Philippine Sea niraradyohan. Kaya sa nagsasabing walang ginagawa ang militar, makinig kayo. 24/7 raw na nakamonitor sa lahat ng naglalabas-pasok at winawarningan ito. Yun ang matindi, di ba? Yun ang matindi. Kakaiba lang talaga ang pagpasok ng aircraft carrier ng China. Kaya nagpalipad rin ang US Air Force ng kanilang fighter jet. Some of them reply, some of them do not. But I would like to emphasize, these are not only Chinese PLA Navy ships that we challenge. All ships, to include commercial vessels that transit through our sea lanes of communications, our choke points, are regularly challenged. Okay, so lahat ng dumadaan, hindi lang mga warships, hindi lang tong mga aircraft carrier, kahit yung mga commercial vessels, siguro yung mga nagdadala ng mga produkto, mga kalakal, 'di ba? Kasi nga etong South China Sea, kabilang na rin yan diyan yung West Philippine Sea natin, mga tol. Daanan talaga yan 'di ba? Daanan talaga yan ng iba't ibang mga produkto, mga tol, ng iba't ibang mundo, 'di ba? 3% kung di ako nagkakamali, no? Pwede kayo mag-comment kung ilang percent. Basta nasa ganong malaking bahagi, mga kapatid, ng kalakal ng mundo dumadaan dito. Bukod sa pagpapalayas ng aircraft carrier ng China, unti-unti na ring nauubos ang lahat ng barko ng mga Chinese. Bakit kaya? Mapa-Chinese Coast Guard kasi at Chinese Maritime Militia nagsisialisan na ulit. Pero for sure, babalik ang mga yan. Oo, pero nagkaroon ng pagpupulong ang Pilipinas at China. 'Di ba? Nagkasundo na daw na pahupain ang tensyon dito sa West Philippine Sea. Pero we doubt natutupad sa usapan ang China kasi mga traidor yung mga yan, mga tol, 'di ba? Ilang beses nang nagkaroon ng pag-uusap pero todo pa rin ang ginagawang pangaharas ng mga Coast Guard nila. Pero eto, ang sabi ng AFP, hindi na nila papayagang maulit pa yung nangyari nitong nakaraang June 17 kung saan may naputulan ng daliri tayong sundalo. 'Di ba? Hinaras ng China Coast Guard yun Ngayon, papalagan na daw nila. Kung gagamitan sila ng patalim o ng kutsilyo, tatapatan nila ng kutsilyo pero hindi na sila lalabis pa doon. Meaning, hindi sila gagamit ng firearms o kung ano man ang pwede pang magdulot ng mas matinding tensyon, di ba? Di pa rin naman malaman kung anong dahilan. Pero baka raw sa nagaganap na pag-uusap ng DFA at Chinese Foreign Ministry. I want to speculate on the reduction. Suffice it to say, we have monitored a reduction on a week-to-week basis
of our monitoring. Good. For whatever reason, this will be subject to further assessment. Our sovereignty and sovereign rights belong solely to the Philippines, manifested by the actions of the government. We can do anything that we wish to within our exclusive economic zone. Including na dyan, syempre including na dyan yung pag-reinforce sa BRP Sierra Madre, diba? Na alam naman nating hindi yan permanent dyan. Hanggat hindi tayo nakakapagtayo ng talagang permanent shelter dyan, yung tipong solid talaga, hindi yung nabubulok katulad ng BRP Sierra Madre. At hindi dapat pigilan ng China ang Pilipinas sa pagdadala ng construction materials, ng building materials doon sa BRP Sierra Madre o reinforcement nga. Hindi lang dapat pagkain ng tubig at dinadala natin doon kasi given na yun, kailangan ng mga tao yun. Pero bukod dun sa mga tao, kailangan din syempre ng mismong BRP Sierra Madre na ma-repair siya. 'Di ba? Alam naman natin bakal tapos alat ng dagat, 'di ba? Equals kalawang. At yung kalawang mismo, yan ay delikado rin sa mga kasundaluhan natin dahil unang-una nasa gitna ka ng dagat. Do meron naman siguro mga first aid doon, 'di ba? Pero once nasugatan ka diyan, mga tol, delikado ka diyan sa tetano o siguro may injection na ng mga anti-tetanus yung mga yon. Pero delikado pa rin, 'di ba? O kaya habang naglalakad ka dun sa platform ng barko, biglang dahil sa kalawang lumusot ka na lang pabagsak dun sa pinakababa o delikado rin yun. So dapat talaga yun nire-repair at kung maaari nga mga tol, yan ay palitan na ng ating gobyerno ng talagang permanent shelter na base na natin mga tol. Diba? Hindi lang yan ang problema pati pa sa ibang mga lugar na inaangkin ng China. Tapos yung mga mangingisda natin, pinipigilan nilang makapangisda dito sa traditional fishing ground. Ang gusto nila, sila lang ang mangingisda doon. Diba? Kadamutan din yun. Whatever we do, that is the right of the government of the country. Okay. I'm not saying that we are building anything on Sabina Shoal. Yeah. Nanawagan naman ang Vatican City kay Pangulong Bongbong Marcos. Peace not war. Alam naman nating madugo ang mangyayari pag nagkaroon ng gulo. Ba't siya nananawagan kay PBBM? Wala naman kay PBBM ang solusyon. Nasa China ang solusyon, mga tol, wala sa atin. Diba? Kasi sa atin, ang iginigiit natin yung legality. Ang China, ang ginigiit nila yung pagiging ganid nila. So magkaiba yun, di ba? Tayo, ang gusto natin, kilalanin ng China yung batas. Ang gusto natin, kilalanin ng China yung perma nila sa UNCLOS. Nakapirma sila sa UNCLOS eh. UNCLOS ang nagde-define ng ating mga inaangking mga guhit dyan. Katulad halimbawa ng 200 nautical miles natin. Na hindi naman natin inimbento yun eh. Hindi naman imaginary lang natin yun eh. Na eto sa Pilipinas to, 200 nautical miles. Hindi naman tayo nagdikta nun eh. Kaya nga may batas, di ba? Ang gusto natin, kilalanin ng China yon. At kung yun ay kikilalanin ng China, walang tensyon, walang gulo, kapayapaan ang mananaig, di ba? Ang problema, kahit anong salita ng Vatican, hindi papansinin ng China yan. Hindi naman sila, hindi naman sila Kristiyano, hindi naman sila Catholic, o hindi naman sila naniniwala sa di ba? Hindi naman sila naniniwala kay Kristo, hindi sila naniniwala sa Bible. Ibang religion yun eh. Gawan raw ng paraan ni PBBM na hindi tayo humantong na doon. It is quite clear are we in such circumstances, such situations of conflict, whatever they are, first of all, that every effort must be made that any differences, conflicts are resolved peacefully, encourage parties in conflict to abide by international law and to pursue those that as a way of resolving difficulties and problems with the best interests of all involved. US Air Force na ang umaksyon dahil sa pangambang umatake ang China. Bali-balita pa naman ngayon yung pagbabanta ni Senadora Amy Marcos. Tara, pag-usapan natin sa susunod na video. Alright, yung tungkol yun siguro sa yun nga report ni Senator Amy Marcos na may nakaumang na o nakatutok na hypersonic missile nga dito sa ating bansa, 25 targets. Well, yun na naman ay hindi pa kinukumpirma ng ating mga kasundaluhan at nabigyan na rin natin yun ng reaction video nitong mga nakaraan. Pero anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video ng ating napanood? Pwede kang magbigay ng iyong commentary. Pwede kang magbigay ng iyong reaction. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.